Hi guys! Welcome back to my vlog. And yes, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga dapat nating iwasan na ulam o kaya uulamin para sa mabilisan nating pagbuntis. Okay, number one guys is processed meat. So, ano ba yung mga processed meat? Yung mga bacon, yung mga ham, yung mga luncheon meat na sa incan, o kaya yung mga maling hot dogs and burgers. Yun yung mga processed meat. Ang mga processed meats kasi na to guys ay contain sila ng mga harmful chemicals gaya ng nitrates. Ang nitrates guys ay hinahalo nila sa mga processed meat para ma-preserve yung magandang taste, yung lasa ng meat, at para magiging mukhang fresh din siya kahit sa mahabang panahon at yung taste niya hindi rin nababago. Contains din siya ng trans fat o kaya yung mga bad fats guys na makakapagdulot ng inflammatory o kaya infection sa katawan natin. Hindi lang sa katawan natin guys at maapektuhan dito yung mga fertility hormones natin at yun yung dahilan nga ng pagka-imbalance ng hormones natin, yung tinatawag nilang hormonal imbalance. And hindi lang sa hormonal imbalance, magdudulot din ito ng cancer. So, cancerous yung mga trans fat at yung mga nitrates na to. Okay, number 2 is mercury-rich fish, yung mga isda natin. Nabanggit ko guys sa mga previous videos ko na more on fish tayo kasi mayaman yan sa mga omega-3, DHA. Pero guys, meron tayong dapat isaalang-alang na mga fishes o mga isda na to kasi contain sila ng mercury. At yung mercury na to guys ay ang lakas ng effect sa fertility natin. Focus na lang tayo guys sa mga salmons and sardines. Yun yung mga rich ng omega-3 and DHA. And iwasan nga natin yung mga fish na to, yung mga mercury content na fish kasi makaka-epekto, malakas talagang epekto nito sa fertility natin. Lalong-lalo sa egg natin, egg quality natin, both men and women. Ang mercury guys ay nakaka-apekto sa shape, yung morphology at yung movement o kaya motility, quantity, yung kadami ng similya at yung quality ng similya. And nakakapagpababa din ito sa libido, yung parang wala ka ng ganang makipag-do, ganyan. So, ayun, nakakapagpababa din ng libido sa mga kalalakihan. Sa mga babae naman, ang epekto ng mercury guys ay makaka-apekto ito sa level at saka function o kayang trabaho ng estrogen hormones natin. At maglilid ito ng mga sakit na gaya ng PCOS, yung mga PMS, yung premenstrual syndrome, meron ding premature o kaya yung early menopause at yung mga endometriosis at fibroids. Yun yung effect ng mercury sa mga kababaihan, pati din yung quality ng egg natin. So, ano ba yung mga isda kasi na super rich ng mercury? So, isa na dyan yung mga shark, marlins, and yung mga swordfish. So, yung mga isda na matagal mamuhay, yung very long yung lifespan nila, yun yung mga karamihan na mataas yung mercury level nila na mga isda. So, yun nga yung mga shark, marlin, swordfish, at yung mga catfish, and then flakes. Yun yung mga isda na super high yung mercury level nila. Next is raw animal products. Yung mga hindi luto at yung mga mahilig sa half-cook, ganyan. Lalong-lalo sa mga karne and sa aming mga Ilocano, kilawin ang tawag namin. Yung mga mahilig sa kilawin at yung mga mahilig sa hindi luto, yung raw animal products. Tigil-tigilan natin yan guys kasi madaming epekto yan sa katawan natin. Lalong-lalo kung nagtatry tayong magbuntis, ang mga raw product na to, ang mga raw animal products na to ay content ng mga iba't ibang bacteria.
Gaya ng mga salmonella, yung mga bacteria, at yung mga toxoplasmosis. At lalong-lalo na guys, kapag buntis na tayo. So, never talaga tayong kumain ng mga hindi luto, yung mga egg, o yung mga karne, ganon. O yung mga gulay din. So, iwasan talaga natin kumain ng hindi luto na pagkain. Lalong-lalo sa mga animal products. So, make sure na lang guys na well-cooked lagi yung mga kinakain natin na pagkain. Lalong-lalo sa mga animal products. Next is yung smoked food. Gaya ng mga smoked fish, smoked meat, ganon yung mga mahilig mag-barbecue, ganon. At tapos yung sobrang luto, tapos itim na yung mga karne o kaya yung fish, ganon. Toxic din yung guys, hindi lang sa fertility natin yung mga apektuhan dyan, yung mga hormone imbalance natin ang maapektuhan dyan, kundi naglilid yan ng cancer. Carcinogenic po yung mga smoked food na lalong-lalo kapag maitim na talaga, and then kinakain pa natin. So, toxic po yon. Naglalaman yun ng polycyclic hydrocarbons at yun yung cancerous. Carcinogenic po yung chemicals na yun. And as I said nga, hindi lang sa fertility hormones natin, yung mga hormones natin magiging imbalanced ulit ang mga yan. And yung mga to, content din sila ng mga Listeria bacteria, yung mga E. coli bacteria. So, at magiging high chance ka sa stomach infection. Halimbawa, kung meron kang infection, syempre, mahihirapan kang magbuntis kasi bababa rin yung mga immunity mo, diba? And as I said nga, lalong-lalo sa gani part natin, iwasan talaga natin yung mga food na to. And gawin na lang din natin yung mga video ko na yung mga dapat natin kainin para ma-boost nga yung mga fertility hormones natin. Madami din akong na-mention doon na mga anti-inflammatory para maiwasan natin yung mga infections sa katawan natin. Kasi syempre, pag may infection ka, mahihirapan ka talagang mabuntis. Kasi maapektuhan na lahat yan yung mga discharges natin, ganyan. And may nag-chat nga lang sa akin nitong recent days na sabi niya yellow daw at greenish yung discharge niya. And buti na lang daw, tinanong niya sa akin sa FB page ko nga. And sabi ko, naku, dapat magpa-check up kasi ang yellow and the greenish discharge is abnormal. Kasi baka naman bacterial infection yan o kaya trichomoniasis, yun yung mga infection nga sa puwerta natin at hindi na makakalangoy ang similya papaloob. Doon pa lang sa bunga, doon pa lang sa puwerta ay mamamatay na. So, treat our infection first. And ayun nga, avoid din natin yung mga pagkain na to kasi nagdudulot ng mga infection sa katawan natin. So, mahirapan tayong magbuntis. Natutuwa lang ako guys kasi madami din talagang mga nagchat-chat at nagko-comment din dito sa comment section na ang dami na daw nilang improvement ng dahil dun sa mga fertility hydration bottle natin. Basta yung dalawang video ko nga na mga fruits na dapat natin i-take, na ilagay natin sa fertility water bottle natin. Ang dami daw nilang improvement, nagiging regular yung mens nila, and parang maganda daw yung mood nila lagi, ganon. And then meron ding nag-chat sa akin recently na nag-regulate na daw, nagiging 28 days cycle na daw yung cycle niya. So, which is very good. And then, meron din nag-chat sa akin na isa naman na yung tinigil din na daw yung mga caffeine, yung mga coffee, yung mga food rich in caffeine, and iniwasan din niya yung mga preservatives, yung mga nabibili na mga drinks, soft drinks and coffee daw yung talagang kinat off niya eh. And then sabi niya, nung nag-mens na daw siya nitong 2 buwan na magkasunod, wala na daw siyang nararamdaman na sakit ng puson. So, bigla na lang daw darating na yung mens niya na walang sakit ng puson. Kasi ayun nga, napansin din daw niya yun. Kasi kinat off na daw talaga niya yung mga coffee at yung mga soft drinks. So, very good guys. Madami pang mga positive comments, mga improvements, at yung mga chat nyo sa FB page ko guys. Thank you so much and praise God naman at meron talagang improvement yung mga ginagawa natin. So, syempre, diba, gawin talaga muna natin yung mga home remedies. Ito nga yung mga medyo natural remedies na gagawin natin. And
And magagawa natin by ourselves lang, and then nasa bahay din lang naman para at least maiwasan din natin yung mga gastos. So, pwede din natin munang gawin itong mga natural remedies na to, and at least 3 months kung walang improvement, go na talaga tayo sa mga sige, go na tayo sa mga doctors, ganyan. But I suggest pa rin guys na magpa-check up muna tayo para malaman natin nga kung ano yung case natin at yun yung gagawin natin. So, be sure guys na panoorin nyo lahat yung mga videos ko. So, depende yan sa mga cases nyo guys. Case to case basis lang yan. I-click nyo lang ang video guys, and then madami na akong mga videos na mga iba't ibang mga cases kung paano nating i-manage, kung paano nating gamutin sa natural remedies. Mag-comment lang kayo dito guys. Hindi ko na talaga na-screenshot yung mga positive and improvement na chat and comments nyo guys. Mag-comments na lang kayo guys dito. Sabihin nyo na kayo yung nag-comments at nag-chat ng ganun. And yun guys, thank you so much for watching. You can follow and like my FB page, Ready to Preggy, tips para mabuntis. And you can chat me here privately. And pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe, click the bell button and click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Thank you so much. Bye-bye and God bless.